Good evening po sa ating lahat. Tumayo po tayo upang papurihan ng ating Panginoon. Sabi po sa Proverbs 3:5-6, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Patuloy po natin papurihan ng ating Panginoon. Awitan po natin siya, Trust and Obey. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus.
but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a dove nor a peer, not a sigh nor a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil He that richly repay. Not a grief nor a loss, not a frown nor a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. But we never can prove the delights of His love until all on the altar we lay. Nor the favor He shows and the joy He bestows are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, or will walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Amen po, papuri sa Panginoon. Trust and obey. Nais ko pong basahin sa inyo ang isang talata sa Biblia sa Salmo 16, 5-9. Panginoon, kayo ang lahat sa aking buhay. Lahat ng pangangailangan ko ay inyong binibigay. Kinabukasan ko ay nasa inyong mga kamay. Ang mga biyayang kaloob niyo sa akin ay parang malawak na taniman, kahangahangang tunay. Tunay na napakanda ng kalooban na ibinibigay niyo sa akin. Pupurihin ko kayo, Panginoon, na aking nagpapayo, at kahit gabi pinapaalanan ako sa aking budi. Panginoon, palagi ko kayong iniisip, at dahil kayo ang lagi kong kasama, hindi ako matitinag. Kaya nagagalak ang puso ko, at ako'y panatag dahil ako'y ligtas. Tayo po lahat manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa kanawaan pagdating sa pagtitiwala sa inyo, Panginoon. Salamat kasi naunawaan namin, Panginoon, na kayo ang may kontrol ng lahat ng bagay. Kayo nakakaalam ng lahat ng bagay, Panginoon. At kahit saan kami naroon, Panginoon, ay naroon kayo, Panginoon. Salamat sa kapangyarihan, pag-ibig na pinaparanas niyo sa amin sa pang-araw-araw, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, ay puspusin niyo kami ng pananampalataya. Puspusin niyo kami ng karunungan, Panginoon. Puspusin mo kami ng banal na Espiritu, Panginoon, upang ang lahat ng aming gagawin sa gabing ito, Panginoon, ay maging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, ang mga tagapagsalita
sa gabing ito, Panginoon, maging sa pananalangin, Panginoon, ay patnubayan mo po sila, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon, na maihatid sa amin ang nais mong ipabatid sa amin, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, ang aming internet connection, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay wala maging sagabal, maging maayos sa aking mga kapatid na naka-online, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, sa aking mga kapatid na makikinig ay bigyan sila ng pusong natuturuan at nakikinig sa iyong salita, Panginoon. Turuan niyo kami sa gabing ito, Panginoon. Sa iyo lamang po ibinabalik ang lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayong lahat po ay makakaupo na po. At ngayon po ay dakot po tayo sa ating pasasalamat sa Panginoon. At alam ko po na maraming ginawa ang Lord sa atin sa isang linggong pagpapala niya. Hindi lang sa pang-araw-araw na hanap buhay, maging sa mga kabataan natin na nagsabilik na ng eskwela at humingi ng karunungan sa Panginoon. At alam ko na kumilos ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin para maging matagumpay ang bawat isang linggo na nagdaan sa ating mga buhay. Unahan ko na po. Ako po nagpapasalamat sa Panginoon at lubusan ko siyang pinagpapasalamatan sa Panginoon at maging sa check-up ni Mrs. na talaga doon sa cervical screening niya na taon-taon pinapagawa sa kanya dahil alam niya naman na hindi batid sa inyo yung karanasan niya nung pinapanganak niya yung bunso ko, yung kakambal niyang mayroong partial mold, so bacteria. Salamat kasi every time na kukunin namin yung ganitong mga laboratory screening, talagang mga yung iba pang ginagawa sa kanya, ay may mga napupunta kaming tao para tumulong sa kanya at makabawa sa gastusin na taon-taon namin ginagawa sa kanya. Kasi hindi rin talaga biro yung karanasan niya na yun, yung bakteryang sumama sa kanilang dalawa. Pero salamat sa Lord kasi naging clear siya sa unang-una doon sa sinatawag na cancer. Salamat sa Lord kasi talagang napakabuti niya. Salamat din kasi talagang nagkaroon lang siya ng konting bakterya kaya nag-antibiotic siya. At ngayon po ay dinagdagan pa siya ng 2 days para ituloy yung gamot. Pero pawala na rin. Salamat sa Lord kasi talagang nire-remind niya kami na yung wisdom na binibigay niya sa amin na kung pababayaan din namin ang aming sarili at hindi namin susundin yung sinasabi ng doktor na siyang ginamit din ng Panginoon para sa aming mga buhay ay mababaliwala ang lahat ng karunungan na binibigay niya. Kasi magandang kay Philip din talaga ay binabantayan din namin siya na isa sa mga senyales niya ay yung paghina ng kanyang pandinig tsaka yung kanyang balat. Isa yun sa mga cause ng bakterya na yun na pwede mangyari sa kanya. Salamat sa Lord kasi every time na maririnig ko lang sa kanya yung mahina yung pandinig niya kasi nangloloko lang siya kasi may isang pagka matutulog na ako, sasabihin ko sa kanya, Philip, pakinami yung cellphone, hindi ko madinig. Tapos nakukuha ko mag-worry kasi isa yun sa possible na makuha niya doon sa bacteria na yun. Pero salamat sa Lord kasi niloloko niya lang ako na gusto niya pa rin kasi makapanood at malakas pa rin yung sounds ng cellphone. Pero yun, salamat sa Lord kasi nakakatulog pa rin ako. Pangalawa, nagpapasalamat ako sa Lord kasi talagang tunay nga na yung pinagpipray ko sa Lord, yung nawa yung mga kasama ko sa work ay makakilala sila at maging Panginoon din yung Panginoon ko, tagapagligtas. Salamat kasi gumagawa siya ng kaparaanan para makalapit ako sa mga taon to. Sa mga taong talagang hindi mo magagawaran din yung pananampalataya nila dahil sa minana nilang mga reliyon. Pero salamat ako sa Lord kasi nung one time na nakapagbisita ako sa aking kasamahan ay yun, salamat ako kasi nakakapagbigay ako ng tulong sa kaparaanan na binibigay din sa akin ng Lord. Yung bagay na yun na talagang pinagpapasalamat ko sa Kanya. Tunay nga, sabi niya ay binibigyan tayo ng pagkakataon ng Lord. Yung blessing na binibigay niya sa atin ay sobra yun para makatulong tayo at magawa natin yung inuutos niya sa atin, kundi yung magbahagi ng salita ng Diyos. Ayun, nandun ako sa bahay ng kasama ko na yun. Nagkaroon siya kasi ng thyroid.
At minsan hindi na siya nakabangon para pumasok kasi yung potassium niya kinakain nung na-detect na thyroid sa kanya. Salamat kasi nung bumisita ako sa kanya, yun may mga ibang managers din na hininga ko ng tulong at yun nakapagpadala sila ng mga prutas tsaka ng mga financial din. Salamat kasi yung pagkakataon na yun para may bahagi ko ang salita ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang kadakilaan niya tsaka yung kabutihan niya sa bawat isa sa amin. Salamat ako kasi although talagang nag-sign pa siya ng sign of the cross, pero alam ko na yung panalangin na yun at saka yung pagbabahagi ng mabuting balita ay tumimo pa rin sa puso niya na yung pinaglilingkuran ko ng Diyos ay tunay at makapangyarihan talaga at buhay. Salamat din kasi talagang ginagamit niya talaga ako para yun nga sa pagbabahagi ng kanyang salita. At nawa sa linggong ito, yung mag-ama, yung iniimbitahan ko, isa rin to sa mga, yun nga, nabibigyan ko ng pagkakataon, makatulong ako sa kaparaanan talagang binibigay ng Lord. Yun kasi yun din yung way ko para yung mag-ama, tapos yung bata ay padaluhin ko ng Sunday school at maging siya sa ating service sa linggo. Salamat sa Lord kasi hindi hadlang yung sasabihin mong sapat lang yung kinikita mo, hindi. Merong sosobra dyan para gamitin ng Lord yung binigay niya sa iyong pagpapala para ipakita mo sa mga paligid mo, sa tao sa paligid mo, mga kasama mo sa trabaho, mga kapitbahay mo, kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay na meron tayo. Kaya yun salamat sa gabing ito na talagang pinapupurihan ko siya at pinapasalamatan ko siya. Kaya binabalik ko lahat ng papurit pasasalamat sa Panginoon. Ako rin po, nagpupulit, nagpapasalamat kay Lord sa araw-araw na binibigay niya ng kalakasan sa aming mga kapatid. Bagamat sumuray, medyo nahihilo-hilo na naman. Kaya ako'y nagpupulit, nagpapasalamat sa Kanya sa araw-araw na pinagkakaloob niya kalakasan, gabay at biyayang pinagkakaloob niya na galing kay Lord. Kaya ako'y nagpupulit, nagpapasalamat kay Lord. Pinupuri ko siya at pinapasalamatan. Ako po nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon kasi kanina po naka-video call namin si Papa. Malakas na po siya. Salamat po sa Lord. Tapos yung mga nakakabit sa kanya, as in konti na lang po talaga. Sabi nung doktor, pag nagtuloy-tuloy po pwede na siya ibalik sa ward para after po na makakalabas na siya. Sabi niya po, niloloko niya si Ate Joy. Sabi niya, may pera na ba tayo? Labas na ako. Sabi niya kung ganun. Nakakatuwa po kasi nung mga nakalipas na araw, nakikita namin na naawa kami kasi yung mga nakakabit sa kanya, sobrang dami talaga. Tapos hindi siya nakakapagsalita. Pero ngayon po talaga, pag nakausap niya, makulit. No? As in, alive na po talaga siya. Nakakatawa po. Nagrereklamo na nga po kasi sabi niya hindi daw siya pinapakain ng mga nurse. Ganun po. Kaya nakakatawa po. Salamat po sa Lord kasi tunay pag nagtiwala po tayo sa Kanya. Wala pong imposible. Tapos nagpapasalamat din po ako sa Lord sa binigay niyang work kasi lumipat na ako. Panggabi na po. Nagpapasalamat ako sa Lord kahit kulang yung tulog ko. Binibigyan niya naman kami ng pahinga. Kasi after po ng work ko, hinatid ko po si Adam, yung anak ko po dyan sa Obrero. After nun, doon pa lang ako matutulog. Pero nakakatawa po kasi yung kalakasan na pinaprovide ng Lord, yan na lang. At hindi niya po pinapabayaan. Tapos nakakatawa din po yung improvement kay Adam.
Ganun na lang po yung pagtulong ng Panginoon sa amin kung paano namin siya i-guide. Kaya napapasalamat po ako sa Lord. Salamat kahit konti lang tulog. Marami namang gising. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening po. Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa pag-aaral natin ng Salmo 1. Kung kayo po ay may mga Biblia, nais ko po buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa Psalms chapter 1 o awit 1. Dahil ito po yung unang awit, so masabi po natin na napaka-importante na ito'y mapag-aralan ng isang mananampalataya. At ang title nito ay Mapalad o ang taong mapalad. Last week or last Wednesday, napag-aralan natin kung sino yung tunay na mapalad. Isa lang yung ating puntos, yung walang iba kundi yung tunay na mapalad ay yung taong hinango ng Diyos mula sa kadiliman at dinala sa kaliwanagan. Walang taong ipinanganak na matuwid. Ngunit kung ang tao ay makakakilala kay Kristo, siya ay ituturing na matuwid. Magiging matuwid siya sa harapan ng Panginoon dahil yung kanyang kasalanan ay tinubos si Kristo at pinapaging banal siya o namumuhay siya sa katuwiran dahil siya ay pinananahanan ng banal na Espiritu. Pag sinabi nating mapalad, hindi po ito patungkol sa mga material na bagay. Ang Biblia po ay nagpapahiwatig o nagtuturo sa atin na ang pagiging mapalad ay sa aspetong espiritual, hindi sa material. Dahil maraming mananampalataya o mayroong ilang mga apostol na nagutom, na persecute, nagkasakit, pero ganun pa rin ang tawag sa kanila ng Biblia ay mapalad. So again, sino ang tunay na mapalad? Ang taong makasalanan na nakakilala sa Panginoon. Ikaw at ako, tunay tayong mapalad. Now, ngayon naman, tutunghayan natin yung verse 3, which is yung larawan ng tunay na mapalad o larawan ng taong mapalad. Basahin natin muli yung chapter 1, verse 1, and then punta tayo sa verse 3. Sabi niya dito, mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama o sumusunod sa mali nilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong sa Diyos ay kumukutya. Sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa aral mula sa Panginoon at araw-gabi ito'y kanyang pinagbubulay-bulay. Ang katulad niya ay isang punong kahoy. Doon po tayo sa verse 3. Ang katulad niya ay isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa, na namumunga sa kapanahunan at ang dahon ay hindi nalalanta. Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. Ngunit iba ang taong masama. Sila'y parang ipa na tinatangay ng hangin. Parurusahan sila sa araw ng paghahatol at nahihiwalay sa mga matuwid dahil pinapatnubayan ng Panginoon ang mga matuwid. Ngunit ang buhay ng taong masama ay hahantong sa kapahamakan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na aming Ama at makapangyarihan sa lahat, bigyan niyo po kami, Ama, ng karunungan, gayon din ang pusong natuturuan sa salita po na aming pong mapapag-aralan, mapapakinggan. Tulungan mo kami, Panginoon, mangusap po kayo sa amin. Ipahayag mo sa amin, O Diyos, ang inyong kalooban at sa mga bagay na dapat baguhin sa amin, Panginoon, malaya niyo po itong ituwid sa aming mga buhay. Ama, dalahin ko po na walang ibang maitaas kundi ang Panginoong Jesus lamang. At ang kalooban mo lamang, Ama, ang siyang masunod sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Gusto kong bigyan natin ng diin yung sinasabi ng verse 3. Ang katulad niya ay isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa o sa tabi ng tubig. Walang kakayanan yung punong kahoy o yung puno na itanim niya yung kanyang sarili. Tama ba? So dapat merong magtanim sa kanya. Sa ganun din sa isang mananampalataya.
Naniniwala po tayo na hindi tayo ang unang umibig sa Panginoon. Siya ang unang umibig sa atin. Hindi tayo ang humanap sa Kanya, kundi tayo yung nawawalang tupa na Kanyang hinanap. Gayon din, hindi natin inilagay yung ating sarili dito sa iglesia, siya ang naglagay sa atin sa iglesia. So tayo ay itinanim, nino? Walang iba kundi ng Diyos. Inilagay tayo ng Diyos, itinalaga tayo ng Diyos, hindi natin ito gawa, kundi ito ay gawa ng Diyos sa atin. Hindi tayo ang nag-ugnay ng ating mga sarili sa Diyos, kundi siya ang nag-ugnay nito, siya ang nag-ugnay sa atin papunta sa Kanya. Di ba nga sinabi ni Jesus Christ, hindi kayo makakalapit sa akin maliban, ilapit kayo ng Ama sa akin. Alam niyo po, dati anong turing sa atin ng Panginoon? Sabi ng Romans 5:10, tayo ay dating kaaway ng Diyos. Tayo ay dating kaaway ng Diyos, pero ngayon tinanggap niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo. So gusto kong ipunto po dito na wala po tayong may pagmamalaki sa harap ng Panginoon. Ang tawag natin dito ay grace. When you say grace, o awa ng Diyos o yung kagandahang loob ng Diyos, ibig sabihin, ang Diyos ang unang kumilos, hindi ikaw. Kapag ka tinanong ka, ikaw ba ay ligtas na? Ikaw ba ay may buhay na walang hanggan na? Ang sagot ng mga nakakilala sa Panginoon ay, meron na po. Yes, ligtas na po ako. Pero yung katanungan na follow-up question, no? Bakit mo nasabing ikaw ay ligtas na? Kapag ang sagot mo ay nagsimula sa iyong sarili, hindi mo lubos ang naunawa ng biyaya ng Panginoon. Madalas kasi, no, pag tinanong, karamihan sa mga mananampalataya, no, I don't know kung sa atin din, ikaw ba'y ligtas na? Oo. Bakit? Kasi tinanggap ko ang Panginoon. Kasi sumampalataya ako kay Kristo. Kapag yun ang naging sagot mo, hindi mo nauunawaan yung lalim ng biyaya ng Panginoon. Sasabihin ko sa iyo, hindi ka tatanggap sa Panginoon, hindi ka sasampalataya sa Panginoon kung hindi kumilos ang banal na Espiritu o hindi kumilos ang Diyos sa buhay mo. Kaya nga po kapag tinanong tayo, ikaw ay ligtas, sasagot mo, oo. Bakit? Dahil sa biyaya ng Panginoon. Kaya ako sumampalataya kay Kristo. So hindi dapat mag-ugat sa atin yung sagot o yung dahilan ng kaligtasan, yung dahilan ng pagtanggap, hindi nagmumula sa atin. Nagmumula yan sa Diyos. Kaya biyaya ng Diyos sa atin yon. Okay po? So lahat ng mga nakaugnay kay Kristo, lahat ng mga nakaranas ng biyaya ng Panginoon, lahat ng sumampalataya sa ating pong Panginoon, dahil nga binigyan sila ng pananampalataya, okay, lagi natin tandaan, ang pananampalataya ay hindi nagmula sa atin. Saan po galing ang pananampalataya? Sa Diyos. Hindi lahat na pagkalooban ng pananampalataya. He is the author of faith. Therefore, yung faith nagbumula po sa Kanya. Now, yung taong nakaranas ng biyaya ng Panginoon, yung taong nakaugnay sa Panginoon, ano po yung kanilang larawan? Basahin po natin. Ano po yung una nyo makikita? Siya ay namumunga. Next slide, kapatid. Siya ay nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Imposible na ikaw ay nakaugnay sa Panginoon pero hindi ka nagbubunga. Ang sabi ng Bible, kung ikaw ay nakaugnay kay Kristo at hindi ka namumunga, anong gagawin? Puputulin at susunugin. Kasi walang ganong sanga na tunay nakakakabit sa Panginoon. Ibig sabihin lang po nito, may mga taong ina-identify nila yung kanilang sarili kay Kristo, pero hindi naman talaga sila nakakabit kay Kristo. Nakakabit lang yung pangalang Christian, pero hindi naman talaga sila Christian. Yung pag tinanong, hindi, Christian ako eh. Pero bakit? Ganyan ka? Bakit umiinom ka? Bakit nagsusugal ka? Bakit walang life transformation? Hindi, basta Christian ako. Hindi ganoon ang Kristiyano. Ang Kristiyano po ay dapat namumunga. So unang larawan na makikita po natin dito bilang isang mananampalataya, ano po? Ang tunay na mapalad o yung tunay na binago ng Panginoon o yung tunay na mananampalataya ay namumunga. Malinaw po yan sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi kaakibat po ng kaugnayan natin kay Kristo ay pagkakaroon ng bunga.
Kapag sinabi nating mabungang mananampalataya, hindi po ibig sabihin ito, hindi po limitado ito sa maraming ministry o maraming ginagawa sa simbahan. Hindi mabunga yan kasi marami siyang ginagawa sa simbahan. No. When you look at the Bible, mayroon pang mas malalim na bungang hinihingi sa atin. If you have your Bible, kindly read Galatians 5:22. Ano po yung bunga na hinahanap sa atin? When you see the fruit of the Spirit, it's about what? It's about Christ-like character. Christ-like character na hindi maitatanggi o hindi natin pwedeng sabihin hindi makikita. Ito po ay visible Christ-like characters na makikita sa bawat mananampalataya. Galatians 5:22-23. Ano pong sabi? Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay ayon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ano po? Pag-ibig. Kung wala tayong pag-ibig, ibig lang sabihin, wala tayong banal na Espiritu. Diba nga ang sabi si Cain, hindi siya anak ng Diyos dahil pinatay niya yung kanyang anak. Dahil wala siyang pag-ibig. Ikalawa, ano po? Kagalakan. Hindi po ito laging nakatawa. Ibig sabihin, positibo. May pag-asa sa buhay. Ano pa? Kapayapaan, pagtitiis. Bilang isang mananampalataya, tayo po ay darating sa pagtitiis. Wala pong mananampalatayang hindi nagtitiis. Kapag ikaw ay hindi nagtitiis, ibig sabihin, hindi mo ipinamumuhay ang iyong pananampalataya. Ano pa? Kagandahang loob o kabaitan, kindness, katapatan, kahinuhunan, pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, at hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. So again, pinapakita lamang po sa atin that a fruitful life is the manifestation of Christ-like character. Lagi mo makikita sa isang taong mabunga, sa isang taong Kristiyano, ang mga character na ito, mga katangian na ito. Di ba nga, madalas sinasabi ng mga ibang hindi pa mananampalataya, Kristiyano pero bakit sinungaling? Di ba, Kristiyano pero bakit chismosa? Kristiyano pero bakit walang pag-ibig? Kristiyano bakit sila nag-aaway? Ayaw po ng Panginoon na sabihin natin tayo mananampalataya pero hindi naman nakikita sa ating pong pamumuhay. Ang mabungang mananampalataya, speaking of mabunga, malayang kumikilos ang banal na Espiritu. When I say malayang kumikilos, ibig bang sabihin, meron siyang limitasyon? Ginamit ko yung salitang malaya, ang pagkilos ng banal na Espiritu, dahil maaari natin siyang hadlangan. Why? Kasi yung ating katawang laman ay nandito pa. Sa lahat ba ng oras na susunod natin ang banal na Espiritu? Hindi. Nahahadlangan natin. Minsan nga, di ba, inuudyukan kang manalangin pero tinatamad ka na kasi inaantok ka na. Inuudyukan kang bumangon para magbasa ng salita ng Diyos pero pagod na pagod ka. Inuudyukan kang pumunta ng prayer meeting pero, di ba, mas masarap magpahinga. May mga pagkakataong gano'n ang nangyayari sa ating buhay. Why? Kasi nahahadlangan natin ang pagkilos ng banal na Espiritu because of our flesh. Sabi nga sa 1 Thessalonians 5:19, huwag ninyong hadlangan ang ginagawa ng banal na Espiritu or do not quench the Holy Spirit. So when we say do not quench, it means we have the ability to quench. Why? Because of our human flesh. Taliwas ang gusto ng ating katawang laman sa gusto ng banal na Espiritu. Kaya nga ang sabi ni Apostle Paul sa Galatians 5:16, walk in the Spirit so that you will not gratify the desires of your flesh. If you will abide in the Spirit, if you will follow the Holy Spirit, you will not gratify the desires of your flesh. Kaya kailangan paglabanan mo palagi yun, kapatid. No? So, namumunga sa kapanahunan. Bakit? Bakit niya nilagay yung namumunga sa kapanahunan? Kasi po, ang pagbubunga ay mayroong panahon. Tama? Bakit yung ibang mananampalataya, matagal na, pero konti pa rin yung bunga? Bakit naman yung merong bago mananampalataya, napakarami ng bunga? Panahon. Ito yung hindi mahirap pwersahin. Depende po ito sa pagpapasakop natin sa banal na Espiritu.
Kung ikaw ay babad sa salita ng Panginoon, ikaw ay babad sa presensya ng Panginoon, madali kang magbubunga. Nahilig po ako sa paghahalaman. Hindi ko po alam kung bakit. Dahil siguro gusto kong makakita ng mga berdeng dahon. Okay? Kaya dito po, meron po akong halamanan dyan. Okay? Pero hindi ko po sinasabing eksperto po ako. Now, meron po akong halaman, yung golden legumes, hindi mo lang siya madiligan ng mga 2 o 3 araw, matutuyo po siya. As in talagang matutuyo siya. Pero pag diniligan mo siya ulit, mabubuhay siya ulit. Ganon din ang mananampalataya. Kung wala kang salita ng Diyos, wala kang panalangin, wala kang devotion, hindi ka magbubunga. Matutuyo ka. Pero kapag ikaw ay palaging babad sa salita ng Panginoon, pananalangin at pagtitipon, ikaw ay magiging mabunga. So, ang unang larawan ng tunay na mapalad ay namumunga sa kapanahunan. Now, what is fruit? Next slide, kapatid. Spiritual fruit is the visible. Kasi po ang pagiging Kristiyano, hindi po yan dapat nakatago. Ang pagiging Kristiyano ay nakahayag. Hindi po siya pananampalatayang nakakulob. Ang Kristiyano po ay hayag. Spiritual fruit is the visible manifestation of God's grace in the lives of believers. Paano mo malalaman kung ang isang tao ay naranasan niyang biyaya ng Panginoon? You will see fruit. Malinaw na ebidensya ng pagkilos ng biyaya ng Diyos sa pagbuhay ng mga mananampalataya ay ang bunga ng banal na Espiritu. Question: does God demand fruit? Or okay lang sa Kanya kahit hindi ka magbunga? No. Remember that time that Jesus Christ cursed the fig tree? Why? Because it's not okay. Hindi siya galit sa fig tree. Alam niyo kung saan siya galit? Naalala niya yung Israel. Maraming dahon, pero walang bunga. Maraming aktibidad sa templo, pero walang pagka-Diyos, walang bunga. Kaya niya kinurse ang fig tree. Hindi siya galit sa fig tree, galit siya sa Israel. Hindi sinasabing napagbunto na niya. Ginamit niya lang yung illustration para makita ng mga alagad na galit ang Panginoon sa nagsasabing siya may takot sa Diyos pero walang bunga na makikita sa Kanya. God demands fruit. Why? Because you have the Holy Spirit, then it must have fruit. If there are no fruits, if there are no spiritual fruits, you know what does it mean? You know what's the implication? There is no Holy Spirit. Very simple. If there is no fruit, there is no root. If there is no Christ-likeness, there is no Christ within. So it's a clear theological statement that fruit is very important and God demands fruit. Next slide, kapatid. Basahin po natin yung John 15:2. Ito po yung nabanggitan natin kanina. Anong ginagawa ng Diyos? Pinuputol niya ang aking mga sanga. Aking mga sanga, sabi ng Panginoon, ha? So, ibig sabihin, yung mga sanga po na ito, nakakabit po sa Kanya, pero hindi talaga to tunay na sa Kanya. Ibig lang sabihin dito, ito po yung mga sanga o yung mga tao na ina-identify nila yung kanilang sarili kay Jesus Christ, but they are not really of Christ. Hindi talaga sila kay Kristo. From 12 disciples, are all those 12 really from Christ? No. One is not. One is from the enemy. Di ba? Si Judas. So, pinuputol niya ang aking mga sangang hindi namumunga. So, that is the clear indication that you are not of Christ if there is no fruit. At nililinis niya, pinupron niya, tinatanggal niya ng mga iba-ibang dahon, masangang maliliit, ang sangang namumunga para lalo pang mamunga. Ganun po ang halaman. Di ba? Pag pinutol mo yung sangang hindi namumunga, wala na yon. Pero yung sangang namumunga, gupitan mo ng konti, pag-uusbong ulit yung magkakaroon ulit ng panibagong sanga at bunga. Ano po yung pagpuputol na sinasabi rito? Inaalis ng Diyos ang anumang bagay na humahadlang sa atin para tayo magbunga bilang isang mananampalataya.
maaring girlfriend na nagiging dahilan kung bakit hindi ka tapat sa Panginoon. Maaring kabuhayan na nagiging dahilan dahil hindi mo na mapaprioritize ang Panginoon. Maaring, di ba, yung mga bagay na tinatangkilik natin ay aalisin ng Panginoon. Kasi kung ikaw ay sa Panginoon, aalisin ng Panginoon ang anumang bagay na makakahadlang sa iyong pagbunga. Dahil gusto ng Diyos na magbunga ka. Itinanim ka nga ng Diyos eh. Kung siya ang nagtanim sa atin, hindi ka niya ilalagay sa lugar na hindi ka magbubunga. Ilalagay ka ng Panginoon sa lugar na magbubunga ka. Ilalagay ka ng Panginoon sa mga sitwasyon na kahit mahirap sa iyong sarili, kahit nahihirapan ka, kung doon ka mamumunga, ilalagay ka pa rin doon ng Panginoon kasi importante sa Kanya na magbunga ka. Next slide, kapatid. Same chapter, verse 8. Sabi rito, napaparangalan ang aking Ama kung namumunga kayo ng sagana. Sino ba ang napaparangalan kapag ka nagbubunga tayo? Hindi naman tayo kundi ang ating Diyos Ama. At sa ganitong paraan, yung pamumunga ng sagana na napaparangalan ng Diyos Ama ay ipinapakita ninyo na kayo nga ay mga tagasunod ko. So doon mo makikita kung ang isang tao ay tunay na mananampalataya o tunay na alagad ng Panginoon. Saan mo makikita? Sa bunga mo makikita. Dahil hindi magbubunga ng masama ang punong mabuti. Ganon din, di ba? Si Christ ang ating puno, hindi siya pwedeng magbunga ng masama. Ganon din sa isang mananampalataya. Kung ikaw ay sanga ng Kristo, magbubunga ka ng mga katangian ni Kristo. Pero kung ikaw ay hindi kasama sa sanga, we will not expect anything but evil or bad or not Christ-likeness. Now, in this first point, ano yung katanungan na gusto kong pagbulay-bulayan natin? Namumunga ba ako? Kapag sinuri ko ba yung buhay ko, may makikita bang malagong bunga sa akin? O mas sinusunod ko yung hilig ng aking laman? Mas sinusunod ko yung aking sarili at hindi ako sumusunod sa udyok ng banal na Espiritu? Nakikita ba si Kristo sa buhay ko? Kasi nakakabit ako kay Kristo Si Kristo ba ang nakikita sa akin? Pag nagsalita ba ako, bunga ba to ng banal na Espiritu o bunga ng galit? Diba? Again, if we are connected to Christ, kung tayo nakaugnay sa ating Panginoong Hesus, makikita sa atin ang mabungang pamumuhay bilang isang mananampalataya. Ikalawang larawan. Ano sabi, kapatid? Next. Before that, yan. Ano yung ikalawa? Ang kanyang dahon naman ay hindi nalalanta. So, nagbubunga itong puno na to at yung mga dahon po niya ay hindi nalalanta. Meron bang punong ganon na hindi nalalanta yung dahon? Ito pong puno ng bayabas na nasa atin, di ba? Ang dami niyang lantang dahon araw-araw. Pero namumunga siya, di ba? Pero iniisip ko, meron bang ganong puno na hindi nalalanta ang kanyang dahon? Now, hindi niya siguro sinasabing per piraso. Ang pinapakita rito, yung kabuuan na puno. Yung kabuuan na puno na hindi tuyo. Okay? Hindi yung walang dahon na nauhulog kasi walang ganong puno, I think. Di ba? Pero ang sinasabi dito, yung pag nakita mo siya, hindi mo siya makikita na branches lang. May makikita kang dahon sa kanya. Ano ibig sabihin? Kasi when you see green leaves, it means that tree is still alive. Buhay siya. Merong panahon na mabunga siya, di ba? Merong panahon na wala pa siyang bunga, pabunga pa lang. Pero lagi mo makikita yung dahon sa kanya dahil buhay siya. Okay? So, ikalawang puntos po natin ay ito. Ang tunay na mapalad o yung tunay na nakakilala sa Panginoon o tunay na mananampalataya ay nagpapatuloy. Papatuloy siya. Hindi siya tumitigil. Ang puno ay hindi tumitigil sa pagproduce ng dahon. Hindi constant na ito yung dahon niya forever na ganyan, no. Artificial
plants po yun na hindi nalalanta at the same time hindi rin tumutubo. But this tree is different. Ikalawang larawan, yung dahon na hindi nalalanta, ay ang larawan na pagpapatuloy o hindi pagtalikod, hindi pagkamatay. Ang tawag natin dyan sa theology, perseverance of the saints. Pagpapatuloy ng mga banal. Preservation of the saints or preservation of the believers. Sa iba naman, eternal security or held by God. Ano ibig sabihin nun? Kapag ikaw ay tunay na mananampalataya, hindi ka natatalikod sa Panginoon. Kapag ikaw ay tunay na mananampalataya, ikaw ay ligtas, hindi mawawala yung kaligtasan mo. Wala pong tunay na mananampalataya na naglingkod sa Panginoon, tapos after 3 months or after 10 years, tumalikod, wala pong ganong mananampalataya. Yung tipong na-born again ka, tapos bumalik ka sa sanlibutan, wala pong ganon. It only means na hindi ka talaga tunay na nakakilala sa Panginoon. Parang isang pastor, I think sa Hillsong Church, sabi niya, nagkaroon siya ng kasalanan, I think he committed adultery. Then after that, siya po'y pastor. Then sinabi niya, he began to question yung kanyang, parang sabi niya na hindi tunay ang pananampalataya. In a sense, parang meron pang ibang religion bukod sa Christianity. Bukod sa pagtanggap niya sa Panginoon, meron pang ibang paraan, which is hindi niya nauunawaan in the first place yung kanyang pinananampalatayaan. Kasi walang mananampalataya, imposible, sa tunay na mananampalataya, na tumalikod matapos niyang maranasan ang biyaya ng Panginoon. Bigyan ko po kayo ng mga ilang patotoo. Philippians 1:6. Natitiyak kong ipagpapatuloy nino ng Diyos. Hindi ikaw ang magpapatuloy. Kaya, yes, pwede nating sabihin, no, halimbawa, kapatid na nanghinawa, kapatid, laban lang. Magpatuloy ka lang sa Panginoon. Pero actually, kung babasahin mo yung Biblia, kung malalim ka, pagpapatuloy ng Diyos. Natitiyak ko. Pag sinabing natitiyak, mayroon bang pag-aalinlangan yun? Pero mga 50%. No, when you say natitiyak, 100% sure. 100% sure si Apostle Paul na nakakilala siya sa Panginoon at hindi na siya tatalikod pa. At matatapos niya ang anumang ministry na ginawa sa kanya ng Panginoon o yung kanyang pagkatawag, matatapos siya na nagtitiwala sa Panginoon. Why? Kasi ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawaing sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. May ilang mananampalataya, no? Natatakot sila. Halimbawa, pag nag-rapture daw, araw ng Sunday, wala sila sa church. Natatakot ako kasi bakit? Sabi ni pastor, kapag wala raw sa church na rapture, may iwan daw tayo. Wow. Mabuting gawa pa rin yon, tama? Nagtitiwala ka pa rin sa sarili mo. Ano pinagtitiwalaan mo? Attendance. Nasaan yung grace? It's not about your attendance. Baka mamaya sabihin nyo, pwede nang umabsent. If you're really a believer, you will not have that kind of logic. Because you know na kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, ang banal na spirito, pag inudyukan ka niya, ang hirap, parang mahirap po siyang suwayin. At pag sinuway mo siya, walang kagalakan. Amen? Totoo po. Kahit naman ako, siguro, no? Umabsent ako sa araw ng gawain, no? Tapos kasi may swimming kami. Habang lumalangoy ako, ano na kaya ginagawa nila sa church? Di ba? It doesn't give you real joy. Because your genuine joy is where? In the presence of God. In the presence of God. Another, John 10:27. Ano sabi?
Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Hindi po lahat tupa, yung ilan ay kambing. Pero yung nakikinig sa Panginoon, yung kanyang mga tupa. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi sila mapapahamak. Walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Ibinigay sila sa akin ng Ama na higit na makapangyarihan sa lahat, walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. Unang sinabi ni Jesus Christ, walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Ikalawa, sinabi niya, walang makakaagaw sa kanila sa kamay ng aking Ama. So, ang nag-iingat sa atin ay ang kamay ni Kristo at ang kamay ng Diyos Ama. So, walang mananampalataya na nakatanim sa Panginoon tapos mamamatay o malalanta. Hindi po malalanta ang kanilang mga dahon. In the same way, magpapatuloy ang sinumang tunay na kumikilala sa Panginoon. Mula nung siya'y makakilala sa Panginoon, hanggang sa siya ay mamatay. Magpapatuloy siya sa Panginoon. Pastor, paano yung may mga gano'n na umalis sa church? Hindi ko yun kayang sagutin. Ayoko rin husgahan ang kaligtasan ng ibang tao. Ang Diyos lamang nakakaalam. At sila. Magbasa pa tayo ng Bible. Let's read John 6:39. At ito ang kalooban na nagsugo sa akin, na wag kong pabayaang mawala. Kahit isa. Kahit isa. Ibig sabihin, every one of us is protected. Sa lahat ng iniligtas ng Panginoon at Kanyang pinili, wala ni isa doon mapapahamak. Kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, sa halip ay bubuhayin ko silang muli sa huling araw. So ang tunay na mapalad ay nagpapatuloy. Nagpapatuloy sila hindi dahil gusto nila, nagpapatuloy sila dahil sa biyaya ng Diyos. Nagpapatuloy tayo dahil anumang gawaing sinimulan ng Diyos sa atin ay Kanyang ipagpapatuloy sa atin. Another. 1 John 2:19. Medyo malalim po ito at medyo magiging mabigat itong katuruan na ito. Pero hindi ko pwedeng hindi sabihin dahil ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Naway maunawaan po natin ang kanyang ibig sabihin. Kahit naging kasama natin sila noong una, hindi sila tunay na kabilang sa atin. Sapagkat kung tunay na kabilang sila, nanatili sana sila sa atin. Ngunit ang pagtiwalag nila ay nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. Ano ibig sabihin dito ni John? Merong mga kasama nilang mga mananampalataya sa church na nakadevelop ng wrong teaching at umalis sa church. Umalis sila sa church not because yung personal differences. Kasi meron naman ganun sa atin, di ba? Kapag halimbawa, hindi tayo nagkasundo, di ba? Alis na lang ako sa church. Walang problema doon kung personal differences. Pero itong mga to, umalis sila sa church. Why? Kasi nakadevelop sila ng wrong teaching, sumampalataya sila sa ibang katuruan. Kaya ang sabi ni Juan, yung kanilang pag-alis ay pagpapakita lamang na hindi sila talaga kasama natin. Dahil kung kasama natin sila, nanatili sana sila saan? Sa ating katuruan. So mayroong mga umalis sa katuruan mula sa minanang turo nila sa Panginoon. Why? Simply because they are not really of Christ. Kasi kung ikaw nakakilala ka sa Panginoon, wala nang ibang katotohanan kundi siya lamang. Tama po ba? Wala ka nang ibang hahanapin pang katuruan. Di ba? Yung katuruan lamang ni Jesus, yung tinuturo sa Biblia, yun lamang. Pero pag may nagsabi, bawa from our church, umalis, sabi, hindi Bible lang eh. Kasi dapat yung mga ibang book din, katulad ng Apokripa, katulad ng Quran. Masasabi mo bang tunay na mananampalataya yun? Kung iba na yung kanyang pinananampalatayaan, hindi na natin masabi. Matthew 7, next slide kapatid. Wala na, okay. So again,
It's not a guarantee that you are here in our church, but you are really part of the church. It's not a guarantee. What guarantees your salvation? It's not your attendance, but your relationship, your faith in Christ. And that one I cannot judge. Ikaw lang ang Diyos ang nakakaalam. Pero maari mo bang malaman sa sarili mo kung tunay kang sumasampalataya? Yes. Tignan mo yung sarili mo kung may bunga. Tignan mo yung sarili mo kung may bunga. Ikatlo. Ano yung sabi sa letter green na naka-highlight? At sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. So ano yung larawan ng tunay na mapalad? Kitang-kita natin. Una, namumunga. Ikalawa, nagpapatuloy. Ikatlo, nagtatagumpay. Di ba? Ano na yun? Kitang-kita naman yun. Ang tunay na mapalad ay nagtatagumpay. Nagtatagumpay saan? Sa tingin nyo, ano yung dapat na pagtagumpayan natin bilang mananampalataya? Walang iba kundi kasalanan. Magtagumpay tayo sa kasalanan. Magtagumpay tayo sa tukso ng kasalanan. Pero ang sabi ni Jesus Christ, na pagtagumpayan ko na ang lahat. May next slide pa ba tayo, kapatid? 1 Corinthians 10:13. No temptation has overtaken you that is not common to men. God is faithful, and He will not let you to be tempted beyond your ability. Yes, i-allow ng Diyos, no? Hindi ito gusto ng Diyos, pero hahayaan niya mangyari, katulad nung kay Job. Sino ba ang nagbigay ng temptation kay Job? Si God ba? O si Satan? Si Satan. But Satan asked permission and God allowed it to happen. When God allowed it to happen, it means that you can overcome. Why? Because God will provide a way for you to overcome. Ang sabi diyan, but with the temptation, He will also provide the way of escape that you may be able to endure it. Gagawa ang Diyos ng paraan din upang ikaw ay magtagumpay sa anumang tukso na maaring dumating sa buhay mo. Ano yung tukso na hindi mo pa napapagtagumpayan? Hindi mo ba alam na ikaw ay anak ng Diyos na mananagumpay? God has given us not the spirit of timidity, but the spirit of what? Victory, power, and sound mind. Always remember this, kapatid. Walang mananampalataya na magiging talunan. Dahil ang Diyos natin ay mananagumpay. Mapagtatagumpayan natin yung kasalanan dahil sa biyaya ng Panginoon sa atin. Katulad ng sinabi ni Paul sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength, who strengthens me. I hope and pray that you see yourself as a blessed person. Not because you have a healthy body, not because you have money. Well, we consider those things as blessings. But there is a greater blessing na naisipakita sa atin ng Panginoon. What is the first one? Your fruit. Yung bunga na nakikita sa'yo. Yung mga taong napapagpala dahil nakikita nila ang bunga ng banal na Espiritu sa iyong buhay. Pero kung hindi nila nakikita ang bunga ng banal na Espiritu, hindi sila mapagpapala. Ano mangyayari sa kanila? Matitisod sila. Napapagpala ba natin yung iba o natitisod yung iba sa atin? Kung nagbubunga tayo ng mula sa Diyos, mapapagpala natin sila. Pero kung hindi nakikita sa atin ang bunga, makakatisod lamang tayo ng ibang mananampalataya. Ano yung ikalawang pagpapala? Pagpapatuloy. Pagpapatuloy. Magpapatuloy tayo hanggang kamatayan, hanggang pagdating ng Panginoon, dahil siya yung nagpasimula nito at siya rin ang magtatapos. Ikatlo, katagumpayan. Huwag mo isipin, Lord, pagod na ako, alisin mo na to sa akin. Magtatagumpay ka, kapatid. Yung minsan nagda-doubt tayo sa kung paano kikilos ang Panginoon.
But the moment that you look up to God and do not look at your surrounding, mapapagtagumpayan mo to dahil sa biyaya ng Panginoon sa ating buhay. Madali ba ang buhay Kristiyano? Hindi. Puno-puno ng pagsubok, puno-puno ng tukso, pero dahil sa biyaya ng Panginoon, malalagpasan natin at magtatagumpay tayo dahil ang Diyos na tumawag sa atin ay makapangyarihan at napagtagumpayan niya kamatayan at maging ang kasalanan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na aming Ama at makapangyarihan sa lahat. Tunay nga na napakapalad namin dahil nakaugnay kami sa inyo. Itinanim mo po kami, Panginoon, sa inyong kaharian. At ang sino mang kabilang sa inyong kaharian ay magbubunga ang kanyang buhay dahil tinutulungan po siya ng banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, sapagkat nang ibinigay mo ang banal na Espiritu na siyang manahan sa aming mga buhay, naging mabunga ang aming buhay, na bago po kami. Patuloy kaming lumalakad ayon sa udyok ng banal na Espiritu sa aming buhay. Ngunit, Ama, may ilang pagkakataon po na hindi po namin napapagbigyan o nahahadlangan po namin ng banal na Espiritu. Patawarin niyo po kami, O Diyos. Tulungan niyo po kami na patuloy naming ipasupil ang katawang laman nito at sumunod palagi sa banal na Espiritu. Salamat, O Diyos, sapagkat yung pagpapagal namin ay hindi nasasayang. At yung ministry na aming ginagalawan ay aming matatapos dahil sa inyong biyaya. Anumang mabuting bagay na inyong pinasimulan ay inyong tatapusin sa aming mga buhay. Tutulungan mo kami, Panginoon, na maging tapat sa inyo. Maraming salamat, Ama, sa katagumpayan na lagi mo ibinibigay sa amin. Tukso ng kasalanan na pagtatagumpayan, hindi dahil gusto namin, kundi dahil ikaw ang siyang tumutulong sa amin. Lahat ng bagay na meron kami, katagumpayan, bunga, at pagpapatuloy ay hindi mula sa amin. Ito pa rin ay manifestasyon ng inyong biyaya sa aming mga buhay. Indeed, we live only by God's grace. Thank you so much, Father, for this wonderful reminder that we are indeed blessed because we are connected to Christ. Thank you so much. And this is our prayer with thanksgiving in our hearts. In Jesus' name, amen. Salamat, Pastor Dit, sa mabiyayang mensahe. Ang pagkakaloob, pagbibigay at pagtulong sa kapwa ay isa sa mga bunga ng pag-ibig, kagalakan, kabutihan at kagandahan loob. Sabi nga sa Hebreo 13:16, at huwag nating kalimutan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba dahil ang ganitong uri ng handog ay nakakalugod sa Diyos. Tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, na nakakapagbigay kami dahil sa pag-ibig na meron kami na binigay mo sa amin, Panginoon. Nakakatulong kami na may kagalakan, Panginoon, dahil ito ang bunga ng banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, kasi mga bunga ito na kagandahan, loob, kabutihan, katapatan, Panginoon, ay nagmula lamang sa iyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay pagpatuloy mo sa aming mga buhay ang paggawa na mabuti, Panginoon. Ang pagtulong sa aming mga kapwa, pagbabahagi ng iyong salita, pagkakaloob, Panginoon, ay marapat namin ibalik sa iyo, Panginoon. Pagkat ang lahat ng bagay na meron kami ay galing sa iyo, Panginoon. At marapat lamang na ito ibalik sa iyo na may kagalakan sa aming mga puso, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, sa mga taong magkakaloob, Panginoon, ay pagpalain mo ang kanilang mga buhay at mga magagamit ito, Panginoon, para sa pagbabahagi at pagpapalawak ng iyong kaharian. Muli, Panginoon, sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
Samahan niyo po ako sa oras na ito para po sa ating oras ng pananalangin. Tayo pong lahat ay umuko. Ama, maraming salamat po muli sa gabing ito na inyo pong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa biyaya ng kaligayahan at lakas ng buhay. At napatuloy niyo pong pinagkakaloob sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat sa patuloy mo rin pag-iingat sa bawat anak mo at miyembro ng Panginoon ng iglesyang ito. Maraming salamat sa patuloy na paggabay mo, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Ama, sa gabing ito, nais po naming itaas sa iyo ang ilan sa aming mga personal na panalangin, lalo na sa mga kapatid po namin. We are praying na patuloy niyo pong gabayan at ingatan po ang bawat isa sa kanila. Tulad po ng aming Tatay Fred, dalangin po namin ng patuloy na pagkaloob mo siya ng maayos na kalusugan. At sagit naman, Panginoon, ng kanyang kalalagayan, lalo na sa kahinaan ng kanyang katawan, Panginoon, ay patuloy na ikaw ang pagmulan ng kalakasan at pag-asa niya sa buhay. Ingatan mo rin ang aming Nanay Presi, bigyan mo siya ng karunan at kalakasan, Panginoon, sa araw-araw na pag-alaga, pagsubaybay sa kanyang buong sambahayan. Nalayan ko rin po sa iyo ang aming Doktora Lisa, ingatan mo po siya, aming Kuya Deng, aming Ate Lani, Panginoon, lalo na sa araw-araw nilang pagtatrabaho. Dalangin ko, O Diyos, na i-bless mo ang kanilang buhay nang sa gayon ang sinumang nasasakupan nila, Panginoon, sa kanilang trabaho, sa kanilang lugar na tinitirahan, ay patuloy na magamit mo, Panginoon, ang kanilang mga kamay, ang kanilang mga labi, lalong higit ang kanilang buhay, Panginoon, ay patuloy na magliwanag sa lugar na iyon, na makita ng mga tao sa kanilang paligid ang liwanag ng buhay na kaugnay sa iyo, Panginoon. Palain mo, Panginoon, din ang buhay at patuloy na ingatan, Panginoon, ng bawat isa po sa kanila at sa kanilang buong sambahayan. Lord, tinataas ko rin po sa iyo si Nanay Pilipa, ang kanyang eye condition. We pray na nawa ay patuloy mong loobin na magbukas ng opportunity para sa nanay namin na ito na ang kanyang katarata ay maoperahan. At loobin mo rin, Panginoon, na mga doktor ay patuloy na maging daan ng pagpapala at paggaling ng kanyang mata. Ganun din po ang aming Nanay Seni Aguila. We are praying yung kanyang puso, yung kanyang heart condition na paminsan-minsan, O Diyos, ay nagkakaroon ng problem that causes na tumaas yung kanyang cholesterol at magkaroon ng hypertension. We pray na, Panginoon, ay gawin mong maayos ang lahat sa Kanya at maging normal, Panginoon, ang lahat ng bahagi ng Kanyang katawan. Nang sa gayon ay muli naming patuloy namin siyang makasama, Panginoon, sa mga gawain katulad ng pananambahan at katulad ng pananalangin, O Diyos. Ingatan mo rin, Panginoon, ang aming Nanay Seni Leander. Ingatan mo, Panginoon, ang kanyang buong sambahayan, kanyang mga kasama sa tahanan. Lalong higit, ipinagtitiwala po namin sa iyo ng lubos ang kanyang kalusugan. Tinataas po namin sa iyo ang lahat ng kanyang pangangailangan mula sa medikal at hanggang sa pinansyal. Nalayan ko, O Diyos, na kayo po ang patuloy na luminga po sa kanya. Nalayan ko rin po sa iyo si Ate Michelle Boricano at patuloy po namin dinadalangin sa iyo yung kanyang thyroid condition. Nawa, Panginoon, kung may mga gamot pa, Panginoon, na kinakailangan niyang i-take, ay patuloy na dalangin namin na sa iyong mga kamay ng provision, ng pagbili ng mga gamot na ito ay patuloy naming inilalagay sa iyong paanan, Panginoon. Kayun din, lalo naming itinataas sa iyo, Panginoon, ang lubos na kagalingan niya at mapagtagumpayan niya, Panginoon, ang labanin niya na ito sa karamdaman, lalo na sa kanyang thyroid, Panginoon. Lord, dalangin rin po namin sa iyo si Ate Divine, si Shanter, yung kanyang cyst sa ovary. We pray na nawa ay magkaroon na ng daan upang masuri ito ng mabuti at mabigyan ng tamang lunas, O Diyos. Dalangin rin po namin sa iyo si Kuya Gilbert Ilagan. Patuloy namin itinataas sa iyo, Panginoon, ang kanyang paningin. Nawa ay bigyan mo siya ng maayos at
normal at bigyan siya ng normal na kaliwanagan, Panginoon, sa kanyang nanlalabong mata, O Diyos. Patuloy mo ring samahan at ingatan siya, Panginoon, lalo na sa kanyang mga gawain. In spite ng kahinaan ng kanyang paningin, nawa, Panginoon, ikaw ang kanyang maging gabay sa bawat hakbangin ng kanyang buhay. Patuloy rin po namin itinataas sa iyo ang aming Ate Geraldine Panlilio, nawa, Panginoon, sa patuloy niyang pagbabalik sa ospital para sa mga therapy niya. We pray for your provision and sustenance din, Panginoon, sa kanyang pangangailangan. Physically, we are praying na nawa ay lubos na siyang gumaling mula sa karamdamang kanyang pinaglabanan at ang kanyang buhay ay patuloy din niyang magamit, Panginoon, para sa iyong kapurihan. Lord, dalangin ko po sa iyo at tinataas si Nanay Terry. Ingatan mo po siya, Panginoon, lalo na yung kanyang paa. Continually, we are praying for healing and mapabuti, Panginoon, ng lubos ang bahagi niya na ito sa kanyang katawan na mayroong problema. Lord, dalangin rin po namin sa iyo ang mother po ng aming Pastor Eric Bolivar. We pray for healing and sustenance din, Panginoon, sa kanya, lalo na sa pagharap niya sa karamdaman ng breast cancer. Alam po namin na malaking labanin ito, Panginoon, na kanyang kinakarap, but we believe na we have a greater God, Panginoon, na susubaybay at mag-iingat, lalong higit magkakaloob ng kagalingan sa kanya. Lord, patuloy rin po namin pinagtitiwala sa iyo ang aming Nanay Tindeng. Samahan po siya lagi. Ingatan, Panginoon, lalo na sa bawat pagkilos niya, Panginoon, nawa ikaw ang kanyang maging gabay at maging kalakasan. Dalangin ko rin po sa iyo ang mga kapatid po ng aming Ate Edna Sanchez, si Ate Erlinda Pamintuan, Ate Emerita Moti, ang aming Kuya Roger, patuloy na humaharap sa iba't ibang uri ng karamdaman. We pray na nawa, Panginoon, hipuin mo sila ng iyong mapagpalang kamay at maranasan nila, Panginoon, ang lubos na kagalingan na nagmumula sa iyo. Pagduluin mo, O Diyos, ang iyong kapangyarihan at sila ay pagalingin mula sa karamdaman na ito. Dalangin ko rin po sa iyo ang aming Ate Julie Andaya. Dalangin ko po, Panginoon, ang kanyang patuloy na pag-iingat sa kanyang buhay, pagpapalakas sa kanya araw-araw, lalo na sa kanyang pagtulong sa aming Dr. Lisa. We pray for your guidance and protection din, Panginoon, sa kanyang kalusugan. Lubos din namin itinataas sa iyo ang aming Nanay Adji. Panginoon, nagtitiwala po namin sa iyo ang mga bagay na kanyang pinagdaraanan sa panahon na ito. Sa physical na aspeto, sa kanyang, lalong higit sa kanyang mental na aspeto, Panginoon, we are lifting up to you ang aming nanay na ito. At nawa, kaawaan mo siya, O Diyos, at panumbalikin ang lahat sa kanya na maging normal, Panginoon. Hindi lang ang kanyang pangangatawan, kundi maging ang kanyang kaisipan. Lord, tinatas ko rin po sa iyo si Nanay Emma. Patuloy mong gabayan siya at patuloy na bigyan ng maayos na pangangatawan. Ingatan mo rin, Panginoon, ang bawat hakbang niya, Panginoon. At panaog, Panginoon, sa kanilang tahanan, na Panginoon ay patuloy na kayo po ang lubos na maging protection niya, Panginoon, at gabay niya sa bawat pagkilos niya sa kanilang tahanan. At pagkalooban mo rin siya, Panginoon, ng lubos na kalakasan na nagmumula sa iyo. Panginoon, itinatas din po namin sa iyo ang aming Deacon Sunny Bautista. We pray for complete healing at full recovery, Panginoon, sa kanyang pangangatawan. Dalangin rin po namin sa iyo, O Diyos, ang aming Ate Moring Francisco. We pray for healing, Panginoon, para sa kanya at sa kanyang karamdaman. Dalangin rin po namin sa iyo ang aming Nanay Rosie. Patuloy mong palakasin ang kanyang pangangatawan din, O Diyos, sa araw-araw. Lord, patuloy at tinataas po namin sa iyo lalong higit ang aming Pastor Sam. Maraming salamat sa patuloy mong pagkilos sa kanya, sa mga ginagawa mo sa kanya, Panginoon. And we continually, Panginoon, entrust to you ang aming pastor na ito. Nawa, loobin mo na anumang, Panginoon, ang mga bagay na nakakabit sa kanya dahil sa ilang pang mga bagay na
hinihintay na mapabuti sa kanya, Panginoon. We pray for your healing, Panginoon, and most especially yung iyong pagpapalakas sa kanya. Lalong higit, tinataas din po namin sa iyo ang kanyang buong sambahayan, lalo na sa pagpiprepare nila sa ilang pang mga pinansyal na pangangailangan para sa bayarin nila sa kanilang obligasyon nila, Panginoon, para sa ospital na kanilang tinuluyan ng aming Pastor Sam. We pray na tawa, Panginoon, you send help, you send people, you send your people, Panginoon, who will be a link of blessing, Panginoon, para sa aming Pastor Sam, lalo na sa kanilang mga bayarin, O Diyos. Lord, maraming salamat din that we could entrust to you even yung aming mga kapatid abroad. Patuloy mo silang ingatan sa gabayan, Panginoon. Although ang aming oras ay hindi sabay, Panginoon, but may you open an opportunity, Panginoon, sa kanila sa convenient time nila that we could spend, Panginoon, to join yung aming gawain through online, even though ang bahagi na ito ang kanilang mapapanood ay mga replay, but we believe na magiging malaking kagalakan at kalakasan din sila sa kanila, Panginoon, ang makadalo, Panginoon, sa gawain na ito at mapalakas, Panginoon. Lord, pinagtitiwala po namin sa iyo ang lahat-lahat, even ang ministry ng iyong tinayo at itinatag sa lugar na ito ng obrero, sa tulong ng iyong mga lingkod, ng mga pastors, ng mga leaders, lalong hinggit sa mga miyembro, Panginoon, nakabahagi ng mga gawain katulad ng mga ministries na iyong pong pinagkatiwala sa amin. Panginoon, may you use each and every lives, Panginoon, ng iglesyang ito, na ikaw lamang, O Diyos, ang maging layunin ng aming buhay, na ang iyong kaharian ay mapalawak namin, Panginoon, sa lugar na ito, gayon din sa lugar kung saan mo idinadako ang aming mga panyapang. Maraming salamat, O Diyos. Muli, ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagdakila sa pangalan po namin, Panginoong Yesus. Amen. Tayo pong lahat ay makakahanap ng ating partner to share our prayer request, and after a few minutes, tayo po ay magko-close in prayer.
Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo at patuloy tayong puri sa Diyos bilang papasalamat natin sa pagwawakas ng ating gawain. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat for reminding us how blessed we are in your presence, Panginoon. Na sa iyong presensya, we could have a life of victory, Panginoon. Growing our lives in your presence. Maraming salamat for allowing us na maging bahagi ng iyong kaharian, Panginoon. At maibigay at mapagkalooban ng biyaya na ito na hindi namin deserve. Yet you've given us this wonderful blessing, Panginoon. Kaya sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasalamat, Panginoon, sa lahat ng pagpapalang aming natanggap mo ngayong gabi. At patuloy mo kaming gabayan at tulungan, Panginoon, at ibalik sa mga susunod pa na gawain. Kung saan, Panginoon, dadagdagan mo pa, O Diyos, sa mga pagpapalang ito. Hindi man sa material na bagay, kundi sa mga spiritual na bagay. Kami ay yung pagpapalain upang mas lalong lumago ang aming pananampalataya at lumalim, Panginoon, ang aming pagtitiwala sa iyo. Maraming salamat. Ito po ang aming papuri at pagdakila sa pangalan po ng aming Diyos at dakilang tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. Magandang gabi.